against Marcos. Oh, ito. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo itong interview. Ito mga iyak tawa ngayon. Yung mga kampo ni Trillanes. Nako, ayan, ginojos. Ito ang ginojos ng mga dilawan. Pakinggan natin, ha? Ano ang laman ng utak ng dalawang to, lalong-lalo na si Trillanes. Gusto ko bigyan ng komentaryo eh. Target no? And that is BBM. Anong basa nyo dyan sa mga ganyang accusations? Ano ba yan? Indication ba yan na mukhang kabado itong mga to sa ICC? O yan, mukha daw kabado sa ICC. Dinig nyo po, may audio na. Okay na. O sige, tuloy. Definitely, no? Nakikita nyo yung nararamdaman mo yung nervyos at no? Ito, nag-uusap yung dalawang fake news. No, nararamdaman mo daw yung nervyos. Paano nyo nararamdaman yung nervyos ni PRRD? Magkatabi kayo matulog ni PRRD? Kayo ba yung nagsasama? Nag-live-in ba kayo? Paano mo nalaman na ninenervyos? Sige nga. Magbigay ka ng ebidensya. Nila dun sa mga pangyayari. Pero again, part yan ng communications plan nila. While they may be defending si Duterte, pero nag-aano sila ng sympathy. Ayun! Ito ang narrative ng mga dilawan kontra DDS. Nagdinidepend si PRRD pero nagpapaawa. Excuse me, nagpapaawa ba kami? Kasi sinasabi nga ni PRRD, hindi siya natatakot eh. Kayo talagang dalawa kayo. Parehas kayong fake news eh. Hindi, honestly, naramdaman nyo bang nagpapaawa ang mga Duterte? Nagpapaawa yung mga followers niya? Saan ba nakatira tong dalawang, alam mo yung mga dilawan vloggers, yung mga dilawan personality, parang hindi nakatira sa sa Earth. Lalo na yung Darian ba yun? Hindi ko alam. Yung kanilang mga analysis, hindi ko alam kung saan pinulot. Parang ang layo sa katotohanan. Diba? Kinakuha nila na parang aping-api si Duterte na... Yan na namin sinabing aping-api si Duterte. Tanga. Ay, sorry po Hindi, para sa akin tanga eh. Ewan ko to. Ikukulong ng banyaga, ganito. Hindi yun. Hindi namin narrative na kawawa si PRRD dahil ikukulong ng banyaga. Karapatan ni PRRD na litisin ng mga Pilipino at hindi banyaga. Karapatan, iba yung karapatan, iba yung kawawa. Sa katunayan, matapang kami, mali kayo. Hindi kami nagpapaawa. Tanga. Tanga na ito. Kaya nga, kailangan ko ibalik. Teka muna, that same person that you are defending is a monster. Paano mo nalamang monster? Aso ko yun eh. Monster eh. O sige. Tingnan natin. Paano mo nasabing monster si PRRD? Libo-libo pinapatay niya. Naalala nyo yan kung paano siya mag-speech nun. Kita mo. Tanga rin. Pasensya na. Hindi naman mura yung ibig sabihin ng tanga stupid. Hindi po mura yun. Pero libo-libo daw ang pinapatay ni PRRD. Anong ebidensya niya? Speech. Palagay ko, ito si Trillanes, ito ang nagpayo kay Castro mag-file ng grave threat. Kaya po, pareha sila eh. Isipin mo, yung speech, yun ang ebidensya nila na nagpapatay. Si Castro naman, yung speech, ang ebidensya sa grave threat. Ay parehas bobo. Nagsama-sama yung mga dilaw na bobo. Hindi, sigurado ko Joe Marbero, kumakahol na. Sigurado, kakahol to. Kakahol tong dalawang to. Ganyan yan eh, pagtalunan. Oo, kakahol. Hindi, tsaka nagpapalakas kay Marcos to eh. Oo. Walang patutunguhan sa dilaw to. Wala. Papalakas to. Panay nga puri niyan kay Marcos ngayon eh. Dati, binabanatan niya yan. Ewan ko ba dyan? Murahin niya kung sino-sino. Tapos ngayon, parang paawa effect. Hindi, I will keep on reminding the public of what kind of monster Mr. Duterte is. Sige, paalala mo na, ipaalala. Good luck sa'yo. Takbo ka senador para malaman natin. Naloko mo lang yung taong bayan nun eh. Nakakuha mo kasi maraming galit. Ito, tatandaan nyo.
Ha? Wag tayong boboto sa politiko or basta na lang maniniwala sa balita dahil galit kayo sa isang tao. Kasi ito, nanalo lang ito dahil paano-ano nun eh. Ha? Paukod-ukod. Oh, nag-aano-ano lang yan. Bakit? Kasi galit ang tao nun that time kay Cory. Oh. Siyempre, akala nila pinagtatanggol. This is our hero. O, tingnan mo kinalabasan. Matuto sa pusa na tayo, ha? Hindi ibig sabihin pinagtatanggol at kinakalaban yung galit natin, epektibo. Iyan po ay isang magandang halimbawa. Ha? Para hindi nila kaawaan yan. Di ba? Kasi walang awa sa inyo yan. Kahit yung mga pondo para sa pandemic nun, pinagkakitaan nila, pinulsa nila yun. Binulsa mo ni PRRD. O, demanda nyo. Hindi, ang tanong, may ebidensya ka. No? So yung ganun, it's a battle of narratives at this point. Sila ngayon gusto nilang i-draw out yung sympathy, ina-agitate nila iba't ibang ina-atake nila yung administrasyon. So kumbaga, ganun. They're hoping na makuha nila yung simpatsya ng taong bayan. But the difference between now at nung ginagawa nila noon, nung nakapwesto sila, ay kontrolado nila yung buong propaganda machinery. Noon talagang mainstream media, social media, talagang buong-buo. Kaya ang hirap namin. Ano ka? Tanga ka rin. Kakampi ba ni PRRD yung mainstream media? Binabanatan nga ni Saan ba galing ito? Ito ba kamote kinakain o kanin? Hindi kayo makano sa mainstream? Abay. Wala na talaga itong mga ito. Makapag-penetrate sa taong bayan. Ngayon, wala na. No? SMNI na lang yung nila, may alanganin pa. Hinahabol pa, pinasuspend pa. O nga, nabigyan naging press freedom issue sa SMNI. Alam naman na napaka-partisan in favor of Duterte niyan. Isa pa tong loko-loko. SMNI na lang daw ang nagtatanggol. Sabi nitong vlogger na ito, SMNI na lang nagtatanggol, nagdedelikado pa. Obvious naman daw na partisan yung SMNI. Teka muna. Huwag tayo magbiruan. Obvious naman lahat eh. Ba't ikaw ba? Hindi ka ba mukhang partisan sa Dilaw? Oh, di ba? Real talk. Huwag tayo kasi gano'n naman talaga eh. Oh. Huwag mo sabihin maka-DDS ka. Tanga. Huwag mo sabihin maka-Marcos ka. Pare-parehas lang tayo, Brad. Siyempre, may opinion ako, may opinion ka, may pinapaniwalaan ng SMNI, may pinapaniwalaan ng GMA. Ito lang ang issue. Lahat tayo iba-iba. Okay? May DDS, katulad nyo, kanin, dilaw. May katulad nung pula. Dito lang magtatalo. Ebidensya. Okay? Kasi madaling magparatang, sasabihin ko opinion ko, ikaw ganyan, ikaw ganyan, ikaw ganyan, ikaw ganyan. Sasabihin nyo opinion nyo, si Duterte ganyan, ganyan, ganyan. Sasabihin ng iba, si Marcos ganyan, ganyan, ganyan. Sasabihin namin, ang Dilaw ganyan, ganyan, ganyan. Lahat tayo may sasabihin. But at the end of the day, ang bottom line, ebidensya. Kasi kung wala, lata kayo. Kung wala, ampaw kayo. Normal. Naiintindihan? Kaya nga ako may problema talaga. Pag sa nagbabalita, walang ebidensya. Magkakanya-kanya tayo. Pagbibintangan kita. Pwede kitang pagbintangan, kaliwat kanan. Ang tanong, may ebidensya ba ako? Wala. Hindi ko gagawin. Di ba? Kaya wag din kayo magsalita dyan tungkol kay PRRD kung wala kayong ebidensya. Kasi ngak-ngak lang yan. Pinapakita nyo lang yung laman ng utak ninyo, hangin. Pag nagsalita kayo, walang ebidensya.
Ito si ano ba, si Senator Bato, kinakakitaan niyo ba ng ano, ng kaba? Kumbaga, palagay ko, ramdam naman na ano, hindi niya naman na kayang maitago. Ang problema kasi dito sa mga ito, Ano problema? naalala ko kasi how they look nung panahon nila, no? Kung gaano kasisiga eh. Di ba naalala mo yan, Christian? Di ba yung kasisiga na parang Bakit ikaw, nagkudeta? Binanggaan nyo nga yung Okud eh. Sinong siga? Hindi, ano lang. Kung hindi nyo ba binangga yung Okud, magiging senador ka ba? Real talk. Iyan ang problema. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong aanib. Dahil kunwari, ito pangkalahatan, hindi lang kay Trillanes. Aanib sa isang tao dahil pinagtatanggol yung kung saan kayo galit. Tatandaan nyo, may self-interest, may agenda. Ulitin ko. Sa tingin nyo ba, naging epektibo siyang senador? Lesson learned. Matuto na po tayo, ha? akala mo, mga manok lang yung pinapatay eh. Di ba? May mga sunugin nyo yan, ganito. May ebidensya ka na may parang manok na pinapatay. May sinunog ba? Yun, kaya sabi ko sa inyo, alam mo, madali magbintang. Magdaling magngangawa gaya nito. Tanong, ebidensya. Wala kang ebidensya, di ba? O, kung may ebidensya ka, sampahan mo ng kaso, tapos. Ganun lang yun eh. Kaya yung ibang nagngangawa kasi walang ebidensya. O, sige nga. Saan ang pinatay ni PRRD at sinunog? Ano yan? Pag kahit hindi lumalaban, palabanin nyo. Parang, Bigyan mo ganun ng eh. barel. Di ba sabi, bigyan ng barel. Dami mga ganun mga eksena. Tapos sinabi, ginawa ba? Hindi, anong gusto nyo? Pag naglaban ng ang drug lord, ang drug addict, sino mamatay? Police? Real talk. Ang ibig sabihin lang po, no, figure of speech yun, na, teka muna, hindi pwedeng pulis ang mamatay dyan. Ewan ko, tatahol lang ata ito ng tatahol eh. Ngayon, nanginginig kayo sa takot. Di ba? Hindi ba kayo, yun na lang, basic eh. Kung pinalaki itong mga to ng maayos, dapat sinabi nila kay Duterte, Mr. President, Kung pinalaki kayo ng maayos, hindi nyo binangga yung hotel. Nanginginig daw. Katakot. Jug. Ay nako. Duterte pa matatakot sa'yo? Matanda na lang yun, hindi ka nung kaya one-on-one. Pero pag kay pulong ka tinapat, may kalalagyan ka. mali yan. Kung gusto talaga natin tanggalin yung droga, iba ang paraan. Di ba? Ano? Banggay ng hotel. Ang dami niyong alam eh. Kung gusto natin tanggalin talaga ang droga, hindi yan ang paraan. So anong paraan? Marami ka palang alam eh. Ba't di mo ginawa nung senador ka? Takbo kang presidente. So, try mo ring tumakbo ngayon. Sisiguraduhin ko hindi ka mananalo. Baka sabihin mo grave threat yan. Hindi, laos ka na kasi talaga. Hindi ka mananalo. Huliin natin yung mga drug lord. Kaso yung mga drug lord, kaibigan ni Duterte. Di ba? So untouchable. Kaya nga, si Acerto tuloy yung pinahuli. Kasi naglakas loob siya na habulin yung mga drug lord na kapartner ni Duterte. Di binaliktad siya. Yung mga kaibigan daw ni Duterte, mga drug lords. Ano ebidensya mo? Yung picture ni PRRD kumakain siyang pulburon. Yung ba? Sarap nun. Natikman nyo na ba yon? Goldilocks? Sarap nun. Isa sa pinakamasarap na pulburon yun.
Tikman mo, Trillanes. Hindi ka mag-uutak kamote. Tikman mo yung pulburon na yun. Eto namang isang sang-ayon lang sang-ayon, eh. Halata mo may kinikilingan din, eh. Tapos magagalit siya sa SMNI na may kinikilingan di umano. Ay, tanga. So, Oo, di ba? Feliz Nel. Sabi niya, parang ang linis niya. Eh, yun nakakainis sa mga ito, eh. Kayo nga magsabi sa akin. Wala namang sundalo to, eh. Saan ba yan nakilala? Ba't ba naging senador yan? Ang linis mo, Brad. that's the tragedy of the matter. Okay, so tama ba mukhang exciting itong next few months dahil may mga inaantabayanan including yung possible issuance of an arrest warrant. Hindi ba educated guess nyo? Ayun, yan ang gusto niyan, eh. Ay, etong vlogger na ito, atat to sa ano, eh. Atat to sa arrest warrant ni PRRD. Sige, napawalang sala siya kay Castro, magsumbong kayo sa ICC. Hindi, ito, vlogger, ikaw vlogger. Ikaw ex-senator. Hindi nyo kaya Duterte. Tanggapin nyo. Tanggapin nyo, bitter kayo. Tanggapin nyo, hindi nyo kaya Duterte. Anong gagawin? Parang yung mga bata. Sumbong sa ICC. Sumbong kayo sa ICC. Sige na. Yan naman ang gusto nyo, eh. Parang mga bata. Yes, most definitely ang ating mga educated guess baka second quarter mangyayari to, no? But these things again are not happening in a vacuum. Meron pa siyang educated guess, second quarter mangyayari yun. So March, April, May, June. Yung arrest ni PRRD. Abangan namin yun, ha? Pagka hindi, banggain mo yung hotel. Sige, galay tayo. Hindi natin expectin na itong Duterte camp ay ano na lang, hihiga na lang, susuko na lang. Hindi, lumalaban sila. In fact, they have initiated yung kanilang destabilization plot. Nag-intensify yan during the last few weeks of December. They took advantage of the holidays to... Tinan mo to. Isa na naman fake news. Ayan ang sinasabi ko, eh. Yan ang mahirap sa nagbabalita nang hindi mo babaka pa ng ebidensya. Anong mangyayari sa'yo? Di trililing. May destabilization daw si PRRD. Ginagamit yung tapos sinamantala pa lang daw during the holidays na nakabakasyon. Maganda yung kwento mo. Bida ka dyan. Kwento mo yan, eh. Natural, bida ka dyan. Tanong, asan ang ebidensya mo? Laglag. Binibintang. Yung destabilization, hindi. To catch the Marcos administration off guard. So ito ngayon, yung agitation sa ranks ng military. Agitation daw sa ranks ng military. Ano yan? Haka-haka mo. Sabi sa'yo ng source mo. Sabi na kung sino-sino. Kwento mo lang yan. Labas mo ebidensya. Kung gusto mo kaming maniwala sa'yo, ang DDS naghahanap ng ebidensya, ilabas mo ebidensya mo. Sinong ina-agitate? Tanga. Ano yan? Sabi ko nga, hindi pwedeng i-underestimate yan. Hindi pwedeng sasabihin, hindi, mga ilang retired lang naman yan. Walang mga tao yan. Hindi. Kasi yan ay nakaka-influensya. In fact, they mirror sometimes the sentiments. Tapos ngayon, napansin ko, compared dun sa panahon namin nung sa OCUD, ngayon, mas madali kasi yung agitation sa mga chat groups. They can get away with it, no? Inano mo yung OCUD. Galit ka sa agitation ngayon, pero yung agitation nyo nun sa OCUD. Anong tawag sa'yo? Di ako nagtatanong, hindi po ba daw standard yun? Mas madali nga lang daw ngayon kasi may group chat na. Kung may group chat nung panahon mo, hindi ka sana senador. Bakit? Hindi nyo na kailangan banggain. Drama. Ano ba naman kadramahan yun? Diba? Real talk lang.
naglalabas sila kahit na ano, mga fake news, mga ano. Oh, ano bang definition mo ng fake news? Sila pa naglalabas ng fake news. Eh, ikaw ang daldal ng daldal diyan, wala ka namang pinapakitang ebidensya. Ng fake news, yung dumadaldal, nagbabalita, tas walang ebidensya. Yun ang fake news. Yung ba naman kailangan ko pa ispilingin tanda-tanda nyo ng dalawa? At maraming mga active na nagre-react negatively. Tapos nano-normalize nila, nakakalimutan nila that technically they're already committing violations of the Articles of War, no? And speaking of Articles of War, maraming mga retired na hindi na siguro hindi alam or nakalimutan na kahit retired ka, na pensyonado ka, ay covered ka ng Articles of War, no? Nasa presidential ganun pala 'yon? Covered Yes, pa rin? nasa Presidential Decree 1638 yan, no? Nandiyan po Buhay Canada yung pangalan. O, ayokong banggitin eh. Tignan nila yan. Covered sila. I think that's section 27 or 28. Ano naman palabasin? Yung gawain mo, ayaw mo sa iba. Covered ka doon. At pwede kang makasuhan ng Articles of War. At ang Articles of War, malupit yan, ha? Teka muna, may tanong si Macber 23. Nasaan na yun? Pakisagot nyo nga yung tanong ni Macber 23. Eh, nawala. Idol ko yan si Trillanes. Oy, sana all. Ask ko lang sana sa kanya, may tililing ba yan si Trillanes or Abnoy? O ano sa tingin ninyo? Ha? O, sagutin ito ng Sagutin po natin si Macber 23. Ano ba yan? May tililing or Abnoy? Hindi yan yung regular na courts na bibigyan ka ng kung ano-ano. Hindi, yon, no? Sure, may mga masasampulan dyan na mga retired generals na kahit na sabihin mo ang penalty forfeiture ng pension, malaki-laki yung pension ng general ngayon. Diba? So, yan yung mga nakapag-issue na ng statements, pasensya na lang kayo kasi prima facie evidence niyo. Tapos yung iba naman, ito yung mga ginagawa nila Panelo, nila Roque, I believe, naman yan, inciting to sedition. Asan ang ebidensya mo? Inciting to sedition daw, yung ginagawa ni Panelo tsaka ni Roque. Eh, puro tayo daldala, puro tayo fake news niya. Pagka bintang lang tayo ng bintang, wala namang ebidensya. No? Kaya yung ginawa nila sa amin noon, wala namang kaming ginagawa, kakasuhan kami. Ito sila, may ginagawa sila. Pwede kasuhan nyo. Mas okay yun. Para sa akin mas gusto ko ng kasuhan kaysa pa-stop ang channel. Kaysa patanggal sa Facebook, kaysa patanggal sa YouTube, kasuhan na lang. Mas magandang kasuhan kaysa patawag sa Senate at saka sa Congress. Bakit kanyo? Doon hindi ka makasagot eh. Sa kaso, pwede ka magsalita, pwede ka magpresenta ng ebidensya. Kinasuhan kayo, di kasuhan nyo. Ang dami kang sinasabi kay PRRD. Kung talagang may ebidensya ka, di kasuhan mo. Gaya ng ginawa ni Castro. Fair enough. Simple lang yun eh. Hindi mo kaya. Ganun lang yun. Kung hindi mo kayang kasuhan, tumahimik ka. Or, dumakdak ka, maglabas ka ebidensya. Pili. A or B. Mga seditious statements, sila ngayon yung makakasuhan. Educated guess ko lang naman yan. Hindi naman yan necessarily mangyari. Kita mo, biglang umurong. Educated guess ko lang naman yan, hindi necessary mangyayari. Alam mo kasi, wala eh. Walang ebidensya. Ayan. So, alam nyo, asahan po natin yan. Yan po ang magiging tema ngayon. Kasi tagumpay si PRRD. And, alam mo, ito opinion ko lang naman sa aking palagay, hindi ito basta hahayaan nila tamba nang wala. Nang ganun-ganun na lang, natalo sa kaso si Castro kay PRRD, hindi nila hahayaan yan. Ako po malaki ang tiwala ko dyan.
Kaya gagawa ng paraan yan. Kaya ang route na gagawin nila dyan ay ICC. At tatahol tong mga to. Ha? The likes of Castro, magkakahulan yan, Trillanes. Alam mo, nakaanib sila sa dilaw. Kasi ginagamit nila yung nangyayari ngayon na atake kay PRRD kasi galit sila kay Tatay Diggs. So nakikisaw-saw sila para makaganti kay Tatay Diggs. Ganun lang kasimple yan eh. So let's expect, kaya babanatan natin itong mga dilawang tae na yan. Kasi yan ang magpapakalat ng fake news. Wala pong problema. Pagbintangan nyo si PRRD, sana lang maglabas ng ebidensya. Ganun lang kasimple. At kung may ebidensya kayo, ba't di nyo idemanda? Di ba? Huwag kayo sumbong ng para kayong bata na duwag. Sumbongero sa ICC. Sabi dito, walang maniniwala dyan kay Trilling. Sila. Nasa bubble sila eh. Yung dilawan. May maniniwala dyan kasi alam mo ba yan ang ginojos ng mga dilawan? Oo. Basta gusto nilang idiin ng PRRD. Gusto nilang idiin ng Tatay Diggs. Punta sila kay Trillanes. Kasi si Trillanes ang magtutulak na naman ng ICC. Di ba sabi nga ni Senator Bato, siya ay nagsumbong sa ICC. Oh. So para makaganti kay PRRD, tulak nila yung ICC. Oh, yan ang mukha ng ICC, Trillanes.